Legacy in Disguise. Kabanata 61. Gustong-gusto ng lumunin ng lupa si Theo Lemoyne. Oh, shit. Anong kasalanan ang nagawa niya ngayong araw na to? Lumabas ba siya ng bahay nang hindi binabasa ang almanak? Bakit sa dinami-dami ng tao, si Adrian Laurent pa ang nakabangga niya? At higit sa lahat, kahit pamamatay siya sa hiya, totoo nga ang painting. At ang presyo nito, higit pa sa 200,000 piso. Hindi na niya mababawi ang mga salitang binitiwan niya kanina. Ano na ngayon ang gagawin niya? Talaga bang kakain siya sa ibabaw ng mesa sa harap ng lahat? Imposible. Kung sasabog man ang kotse niya, maaari pang bumili ng bago. Pero, paano mo kakain sa ibabaw ng mesa? Hindi ito biro. Kung pipilitin niya, baka mamatay siya sa kahihiyan. Pumutok ang tawanan ng mga kaklase niya, walang awa. Oh, Theo. Kanina pa kami excited. Hinihintay pa ng lahat ang performance mo, huwag kang paimportante. May pumalakpak pa sa mesa, sabay sigaw. Theo, simulan mo na ang palabas. Nanginginig ang galit sa dibdib ni Theo, pero ngumiti siya ng pilit. Mga kaklase. Minsan naman, pwede ba tayong maging matapang? Napailing si Adrian Laurent, nakangiti pero malamig ang mga mata. Ikaw ang nagsimula ng kalokohang yan. Kami lang naman ang naninangil ng pangako. Bakit ngayon ka susuko? Ramdam ni Theo ang titig ng lahat, nakatuon sa kanya, naghihintay ng kahihiyan. Wala siyang ibang mapagpipilian. Sa nanginginig na boses, halos pabulong siyang nagsalita. Pasensya na. Nasobrahan lang ako. Hindi ko naman talaga sineryoso. Humihingi ako ng paumanhin kay Adrian Laurent at sa inyong lahat. Sana mapatawad ninyo ako. Tahimik ang paligid. Lahat nagulat. Ito na ba ang mapagmataas na Theo na kilala nila? Ngayon, nakayuko at nagmamakaawa. Pero sa ilalim ng pagkagulat ng lahat, alam ni Theo, nilamon niya ang sarili niyang dangal. Kung hindi siya susuko, baka literal siyang pilitin. Kung magmatigas siya, lalo siyang bababayan. Ang pag-amin ng tanging daan palabas sa impyernong ito. Tulad ng inaasahan, may ilang bumantong hininga. Mahirap aminin ang pagkakamali. Palampasin na natin. Oo nga. Move on na tayo. Sa isang banda, napangiti si Adrian Laurent, hindi ngiti ng awa, kundi ng isang mandaragit na natikman ang dugo ng biktima. Tumayo siya, nilagyan ng kumpiyansa ang tinig. Since umamin na si Theo at humingi ng paumanhin, hayaan na natin. Ngayon, ang pagbubukas ng Jade Garden Hotel, huwag na nating sirain ang gabi. Nakahinga ng malalim si Theo, pakiramdam niya'y nakaligtas sa bitayan. Pero sa ilalim ng pilit niyang ngiti, kumukulo ang puot. Kung makakaganti lang siya kay Adrian Laurent, gagawin niya, kahit anong mangyari. Ang hindi niya alam, habang abala siya sa pag-iisip ng paghihiganti, nagpadala na ng utos si Adrian Laurent kay Danica Dubois. Pakihanap kung sino sa mga VP natin ang apelyido Lemoyne, may anak na Theo. Mabilis sumagot si Danica. Sir, si Philip Lemoyne, anak niya si Theo. Ano po ang utos ninyo? Ngumiti si Adrian, isang ngiting hindi nagdadala ng habag. Tanggalin mo. Effective immediately. Yes, sir. Habang pinaplano ni Theo ang kanyang pag-atake, hindi niya namamalayang unti-unti nang sinisira ni Adrian Laurent ang buong mundo niya. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw para pumatay. Minsan, isang bulong lang. Sapat na para magpasimula ng trahedya. Mas mahalaga sa lahat, kailangan niyang makahanap ng paraan para maibalik ang kanyang dignidad sa harap ng mga kaklase niya. Kung hindi niya magagawa iyon, pagkatapos siyang bugbugin ni Adrian Laurent ng 2 beses, paano pa siya makakayang tumayo ng taas noo? Paano siya magpapanggap na matapang sa mata ng lahat? Habang nag-iisip siya kung paano niya maitatama ang lahat, isang malakas na kalabog ang biglang umalangaw-ngaw sa pinto ng hotel. Napalingon silang lahat, hawak ang hininga sa kaba. Isang grupo ng mga kabataang mukhang siga ang pumasok, nagmamadali at nag-uunahan. Halos lahat sila'y may mga tato sa braso at leeg, may bit-bit na baseball bat, mga tubo ng tubig na bakal, at kung ano-ano pang nakakatakot na sandata. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ang panganib. Nanginginig ang mga labi ni na Ivan Blanc at Miss Chloe Belfoyle habang nakatitig sa kanila, baka sa mga mata ang matinding takot. Pumasok ang leader ng grupo, isang lalaking may malaking peklat sa pisngi. Matalim ang kanyang mga mata habang pinapasadahan ng tingin ang buong bulwagan. Pagkatapos, tumigil ang kanyang paningin kay Ivan. Isang ngiting malamig ang gumuhit sa kanyang mukha habang itinuro ito. Brothers, ayan sila. Namutla si Chloe.
Pilit siyang ngumiti habang nanginginig ang boses. Ano? Ano bang kailangan ninyo? Bago pa man magbukas ang kanilang lugar, narinig na ni Chloe ang mga bali-balita tungkol sa mga gangster na nangongolekta ng bayad sa proteksyon. Sinasabing dati, isang restaurant sa parehong lugar ang nasira at napilitang magsara dahil sa mga tulad nila. Pero sa paniniwala ni Chloe, sa modernong panahon ngayon, sino pang may lakas ng loob para mangikil ng hayagan? Kaya't kinuha niya ang lugar sa mababang presyo, nagbabaka sakaling hindi na siya madadamay sa ganitong klase ng gulo. Hindi niya akalain na bago pa man sila tuluyang makabangon, darating ang mga demonyong ito. Ngumisi si Bong at malademonyo niyang sabi, pag nagnenegosyo ka rito, syempre, kailangan mong magbigay respeto sa kapatid naming si Max Roche. Hindi kami gaaman, 20% lang ng shares ng restaurant mo ang kukunin namin. Kapalit niyan, kami na ang bahala sa inyo. Protektado kayo. Matapos iyon, tumalim ang tono ng kanyang boses. Pero kung tatanggi ka, huwag mong sisisihin ang sarili mo kung magulo ang kalalabasan. Isara mo na lang agad ang negosyo mo. Nang marinig ang hinihinging 20% na bahagi, parehong napasinghap sina Ivan at Chloe. Halos mawalan sila ng ulirat. Isang hayagang pang-aagaw ito. Bibigyan kita ng 1 minuto para magdesisyon. Sa gitna ng tensyon, biglang lumakas ang loob ni Theo Lemoyne. Nakakita siya ng pagkakataong makabawi ng puri. Lumabas siya mula sa likuran at humarap sa grupo. Sino kayo? Sigaw niya, pilit pinapanday ang tinig. Ngumiti si Bong, tila nagtataka. At sino ka naman, bata? Buong tapang na sagot ni Theo, ang papa ko ay konektado sa parehong black at white world dito sa Nanjing. Tatawagan ko ang pinuno ng development zone. Bahagyang napakunot ang noo ni Bong, tila nagdadalawang isip. Kilala mo ba talaga ang mga bigatin sa development zone? Siyempre. Sagot ni Theo, mataas ang boses. Umalis na kayo kung ayaw ninyong mapahamak. Tumango si Bong. Ayos, sige. Kung makatawag ka ng tamang tao, hindi na kami babalik dito. Pero kung hindi, huwag mong pagsisihan. Nanginginig si Chloe habang nakiusap, Theo, pakitawagan mo sila. Pakisuyo. Ngumiti si Theo nang may kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang kilala niyang opisyal. Sinadya niyang lakasan ang boses, para marinig ng lahat ang sinasabi niya. Uncle Liam. May mga gangster na nangongolekta ng bayad sa proteksyon dito sa negosyo ng kaklase ko. Sa development zone pa. Sandaling katahimikan ang bomb alot. Narinig nila ang boses mula sa kabilang linya, ha? Anong pinagsasabi mo? Nagmadaling ipinaliwanag ni Theo, may kaibigan ako, nagbukas ng hotel at restaurant, ngayon, may mga gangster. Ngunit bago pa siya makapagtapos, malamig na sagot ang narinig niya, pasensya ka na. Hindi ko nasaklaw yan. May meeting ako. Goodbye. Click. Nanginginig ang kamay ni Theo habang hawak ang telepono. Natulala siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit? Bakit hindi siya tinulungan? Hindi ba't dati-rati halos magmakaawa pa si District Mayor Liam sa kanyang ama para sa mga proyekto? Hindi niya alam, kumalat na sa buong pamahalaan ng Nanjing City ang balitang ang kanyang ama ay napaalis na sa Alter Group. Ngayong wala na silang kapangyarihan, sino pa ang aasa sa kanila? Hindi maintindihan ni Theo Lemoyne kung bakit ganito ang nangyayari. Sa loob-loob niya, dapat siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ngunit ngayon, habang tinatitigan siya ng mga kaklase niya, para siyang batang nawala ng larwang mahal. Pilit niyang pinanatili ang ngiti sa kanyang mukha, pilit, peke, desperado. Agad niyang tinawagan ang opisyal sa distrito ng pampublikong seguridad. Isang taong malapit sa kanyang ama. Isa sa mga dapat kakampi niya. Pagkakonekta ng tawag, walang pasakalye, diretsyong sinabi ni Theo, Director Edmund, si Theo ito. May kailangang ayusin ka sa development zone. Mabilis niyang inilahad ang plano, akala niya'y madali lang itong aasikasuhin. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay malamig at puno ng pag-aalinlangan. Pasensya, Theo. Ang taong kinalaban mo ay tauhan ni Max Roche, at si Max ay under ni Dante Morel. Mas mabuting wag mo na tong pakialaman. Napakuyom ng kamao si Theo. Ano? Hindi mo ba ako tutulungan? Wala ka bang interes dito? Marahang humugat ng buntong hininga ang kausap. Theo, kilala mo si Dante. Hindi siya basta-basta. Ang makabangga siya, parang kumalaban sa sarili mong anino, at sa anino niyang yun, nalunod na ang maraming kagaya mo. Natahimik si Theo. Pilit siyang kumakapit.
E di para mailigtas mo ang sarili mo, ako na ang tulungan mo. Isang tawag lang, ligtas ka na rin. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Napatawa ang nasa kabilang linya, pero hindi sa tuwa, kundi sa awa. Kung ganun lang kadali, sana ginawa ko na. Pero hindi ko kayang ibenta ang prinsipyo ko. Pasensya, Theo. Biglang kumuulo ang dugo ni Theo. Director Edmund. Hindi ba't may hinihingi kang donasyon ng mga sasakyang pulis mula sa Alter Group? Gusto mo pa rin yun, di ba? Tahimik. Matapos ang ilang segundo, malamig ang boses na bumungad. Hindi mo pa ba alam? Pinalayas na ang papa mo sa Alter Group. Nanlaki ang mata ni Theo. Anong? Kailan? Halos kalahating oras na ang nakalipas, ani Edmund, mas lalong malamig ngayon ang tinig. Bago ka mandamay ng iba, siguraduhin mong may lakas ka pa sa likod ng pangalan mo. Click. Ibinaba na ang tawag. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na siyang pinanghahawakang kapangyarihan. Wala na siyang pangalan. Bakit? Wala ka bang nahanap? Malamig na tanong ni Bong, habang palapit sa kanya. Wala pa siyang nasasabi, biglang, pak. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Tumilapon siya kasabay ng pagkakalaglag ng mesa at silya. Napaurong ang lahat, takot na takot. Pero walang isa mang lumapit para sa kanya. Anong akala mong karapatan mong mag-utos-utos dito? Mariing tanong ni Bong. Ginagago mo ba ako? Takot at galit ang sumabog sa dibdib ni Theo. Anong masama sa ginawa ko? Tama lang naman yun. Ngumiti si Bong. Pero hindi yun ngiti ng kasiyahan, kundi ng puot. Isang sipa sa tiyan ang ibinigay niya. Napaigik si Theo, napaluhod, bago muling sinampal ng mariin. Ah! Sigaw ni Theo. Pero walang lumapit. Wala. At parang kulog na sumambulat, may tumama sa ulo niya, baboy damang gamit sa kusina. Damyugo ang kanyang mukha, nabahira ng takot at kahihiyan. Kuya, tama na. Nagkamali ako. Sorry. Huwag mo na akong bugbugin, maawa ka. Pero nanlilisik ang mga mata ni Bong. Mali. Ito ba ang tawag mong pagkakamali? Sa harap ng lahat, nagyayabang ka. Ngayon, sino ka na? Lumingon siya sa mga tauhan niya. Bugbugin niyo pa yan. Huwag niyong tantanan. Sumugod ang grupo. Mga kamao, sipa, batuta, baseball bat, lahat ibinagsak kay Theo. Walang awa. Nakakatakot. Isang tanawin na kahit sa bangungot, ayaw mong maranasan. Halos wala nang malay si Theo. Pero lumapit si Bong kay Ivan Blanc. Ang dati mong 20%, ngayon 40% na. Ayaw mo. Tingnan mo siya, sabay turo kay Theo, ganyan din ang sasapitin mo. Gigil si Ivan, pero nanindigan. Kung kukunin mo ang 40% ng shares ko, parang ginawa mo na lang akong alipin. Mas mabuti pa, patayin mo na lang ako. Napangisi si Bong. Sigurado ka. Walang sagot. Nilingga ni Bong ang kanyang bulsa, at sa isang iglap, kinuha niya ang matalas na kutsilyo. Sumigaw ang ilang kaklase, may napatili, ang iba'y napaatras sa takot. Bago lumapat ang dulo ng kutsilyo, isang sigaw ang palm unit sa hangin. Bitawan mo yan. Nilingga ni Bong. Ang mga mata niya'y apoy. Sino ang malakas ang loob na at gustong mamatay? Paglingon ni Adrian, bumungad sa kanya si Bong. Napakurap siya. Sa unang tingin, parang hindi siya nakilala ng lalaki. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, at ang mga mata nitong puno ng kalituhan ay biglang napalitan ng matinding sindak. Lumuhad ito. Walang abiso, walang pag-aatubili. Sa harap ng lahat, ang lalaking may peklat sa mukha, na kilala sa pagiging mabagsik at walang kinatatakutan, ay basta na lang lumuhad sa lupa, tila ba isang aliping humihingi ng tawad sa kanyang Panginoon. Biglang nawala ang matalim nitong kutsilyo. Ibinagsak ang busog. Iniyuko ang ulo habang nanginginig ang tinig. Mr. Adrian, patawad po. Hindi ko alam na nandito ka, hindi kita nakita agad. Nagtama ang tingin ng lahat, at sabay-sabay silang napahawak sa kanilang hininga. Si Adrian, nakatingin lamang. Nakaangat ang isang kilay, hindi pa rin makapaniwala. Kilala mo ba ako? Tanong niya, malamig ang boses, parang hangin sa taglamig. Tumango si Bong, parang batang nawawala sa dilim. Mr. Adrian, tauhan po ako ni Dante. Nakita kita noon, sa Evergrande Mansion. Evergrande Mansion. Biglang bumalik sa alaala ni Adrian ang eksenang iyon, ang gulo, ang tensyon, ang mga matang puno ng galit at takot. Oo nga pala. Ito ang isa sa mga tauhan ni Max, ang subordinate ni Dante.
Siya ang kinutya ni na Gavin at Hugo noon, at sa oras na ito, eto siya, nangangalog sa takot sa harap ng isang simpleng manugang. Parang may bumagsak na bomba sa paligid. Tahimik. Walang gumalaw. Ang mga kaklase ni Adrian, nakanganga. Si Chloe, natulala. Hindi niya maintindihan kung totoo bang nakikita niya o isang panaginip lang. Paano naging posible ito? Isang siga. Isang kriminal. Isang kinatatakutan sa syudad. Lumuluhod. Dahil kay Adrian. Maging si Elise ay naguluhan, bahagyang napalapit. Adrian, kilala mo ba talaga siya? Ramdam ni Adrian ang kaba sa tinig nito. Ayaw niyang madamay si Elise sa madilim niyang nakaraan. Ayaw niyang isipin nitong siya ay isa sa mga taong nasa underworld. Kaya't agad niyang itinanggi. Hindi. Hindi ko siya kilala. Ngunit si Bong, tila naintindihan ang nais mangyari ni Adrian, agad na tumango at nagsalita, tama po. Hindi po ako kilala ni Mr. Adrian. Narinig ko lang ang pangalan niya. Hinahangaan ko siya. Hinahangaan. Ang isang ganito kabagsik na nilalang, may respeto sa manugang na laging minamaliit. Imposible. Pero ito ang katotohanan, at ang katotohanang iyon ay kumalat sa paligid na parang apoy. Humakbang si Bong palapit kay Ivan, sabay sabing may buong galang, kaibigan ka ni Mr. Adrian. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lugar na ta. Wala kang babayarang proteksyon. At kung may lumapit, ako na ang haharap. Boom! Parang gumuho ang mundo ni Chloe sa gulat. Hindi na siya nakatiis. Napaluha siya sa sobrang pagkabigla. Ito na yata ang pinakamagandang araw ng buhay niya. Sa isang kisap mata, nabura ang pangamba sa negosyo. At ang dahilan, isang lalaking dati inaakala niyang walang silbi, walang lakas, walang kakayahan. Si Adrian. Sa gilid, ngumiti si Ivan, na puno ng pasasalamat. Adrian, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi ko to makakalimutan. Ngumiti si Adrian, banayad pero may lalim. Walang anuman. Marunong ka lang pumili ng kakampi. Tumingin si Bong kay Theo, na ngayon nakabulagta sa sahig, wala pa ring malay. Mr. Adrian, pasensya na po. Nasaktan ko ang kaibigan nyo. Tahimik na tumingin si Adrian sa katawan ni Theo. Walang emosyon. Parang wala siyang pakialam. Hindi ko siya kaibigan, malamig niyang tugon. Kakilala lang. Walang halaga. Isang linya, pero parang espada sa dibdib ni Theo, at sa lahat ng nakarinig. Dagdag pa ni Adrian, dalhin niyo siya sa ospital. Huwag niyong guluhin ang seremonya. Agad na kumilos si Bong, sumunod agad na parang aso sa utos ng amo. Opo. Kami na po ang bahala. At sa loob ng ilang minuto, binuhat si Theo ng mga tauhan ni Bong at agad na dinala sa labas. Iniwan nilang lahat sa gitna ng pagtataka at pagkabigla. Ang mga mata ng mga tao, lahat nakatutok kay Adrian. Mula sa pangmamaliit, napalitan ng paghanga. Mula sa panlalait, naging paggalang. At mula sa pagdududa, tumubo ang takot. Ang respeto. Sino nga ba si Adrian? Isang manugang lang ba talaga? O isa siyang taong hindi dapat hinamak, isang taong nagtatago ng kapangyarihang hindi kayang sukatin ng sinuman. At habang nagpapatuloy ang party, tahimik si Chloe. Tinitigan lang niya si Adrian, hindi na bilang isang ordinaryong lalaki, kundi bilang isang nilalang na tila hindi nakabilang sa mundong kanilang ginagalawan. Adrian. Sino ka ba talaga? Hindi mapakali si Elise habang pinagmamasdan ang lalaking minahal niya ng buong puso. Sa dami ng mga katanungang bumabagabag sa isipan niya, parang gusto na lang niyang sumigaw. Una, ang BMW 520 ni Adrian, bakit tila mas mabilis pa ito kaysa sa inaakala? Mismong BMW 540 ni Theo ay naungusan nito ng walang kahirap-hirap. Hindi ba't mas mataas ang modelo ng kay Theo? At ngayon, lumalabas na may hawak pang sinaunang painting si Adrian na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kanino ba talaga siya? At higit sa lahat, ang lalaking may peklat sa mukha, isang presensyang tila mula sa madilim na mundo. Bakit parang iginagalang siya nito? Anong meron si Adrian na kahit mga tao sa underworld ay nagkakandarapo sa harap niya? Habang pauwi sila, napilitan si Adrian na magpaliwanag. Aniya, ang BMW 520 ay isang test car mula sa 4S store. Aniya'y binago niya ito, bilang eksperimento. Pero sa tono ng boses nito, may bahid ng pag-iwas. Parang may sinadyang hindi sabihin.
Hindi naman bihasa si Elise sa kotse, kaya kahit tila may butas ang paliwanag, napangiti na lang siya, ngunit hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil hindi na niya alam kung saan pa huhugot ng tiwala. Tapos na to noon, bulong niya sa sarili, ukol sa painting. Pero hindi niya kayang palampasin ang tungkol sa lalaking may peklat. May mas malalim na dahilan iyon. Ramdam niya. Sinabi ni Adrian na kamag-anak daw ito ng isang matalik na kaibigan. Nakita raw niya ito noon sa isang party. Pero kung totoo iyon, bakit ganoon makatingin sa kanya ang lalaki? Parang siya ang tunay na amo. Ramdam ni Elise ang panginginig ng kutob sa dibdib niya. Pero sa halip na magtanong pa, pinili niyang magpigil. Hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil natatakot siyang malaman ang totoo. Sa gilid ng kanyang paningin, si Celine, tahimik ngunit matalim ang mga mata, ay pinagmamasdan si Adrian. Hindi siya nito mapalagay. May kakaiba sa lalaki. Hindi ito ordinaryo. At sa puso niya, alam niyang may nakatagong mukha si Adrian na hindi pa nila kailanman nakita. Napagdesisyonan niyang hindi ito pakakawalan. Hindi hanggat hindi niya nabubunyag ang totoo. Samantala, sa kabilang panig, si Theo ay walang malay sa ospital, hawak na ng tanikalan ng kapalaran. Ang kanyang ama, tinanggal sa Alter Group, ibinulgar ang pang-aabuso sa kapangyarihan, at ngayon ay nililates ng batas. Wala nang natitirang karangalan. Ang lahat ng kanilang ipinundar ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Pero sa Nanjing City, wala ni isang lumuluha para sa kanila. Wala ni isang nakikiramay. Ang atensyon ng lahat ngayon ay nakatuon sa Sky Garden at sa misteryosong taong darating doon. May mga bulong-bulungan. Isa raw siyang antas Diyos na nilalang. Walang nakakakilala sa kanya, pero lahat gustong masilayan siya. At sa isip ng karamihan, isa lang ang tanong, si Adrian nga ba iyon? Hindi na makapaghintay ang mga tao. Isang aninong patuloy na bumabalot sa kanilang imahinasyon. Dumating ang gabi ng kanilang anibersaryo ng kasal. Surpresa, sabi ni Adrian kay Elise habang iniabot ang isang marangyang puting evening gown. Isuot mo ito. Formal dress. Reklamo ni Elise, bahagyang nakakunot ang noo. Kakain lang naman tayo, Adrian. Kailangan pa ba talaga to? Ngumiti si Adrian, at sa ngiting iyon, may tinatago. Ngayon ang 3 taon ng ating kasal. Hindi ba't karapat-dapat lang na maging espesyal ito? May nakahanda na akong hapunan. Gusto kong maalala mo ang gabing ito habang buhay. Tahimik si Elise. Napatingin siya sa lalaki. Sa dami ng pagkakataong ipinagdiwang nila ang anibersaryo noon, simpleng luto lang, munting regalo. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Masyadong tahimik si Adrian nitong mga araw. Masyadong magaling magtago. At kahit hindi niya man aminin sa sarili, natatakot siya. Sino ba talaga ang lalaking ito na minahal niya? Nagbihis siya sa katahimikan. Walang tanong, walang reklamo. Sumunod siya. Nagtaksi sila papunta sa Grand Bayview Hotel. Sa pagbaba nila, binuksan ni Adrian ang pinto at inalalayan siyang bumaba. Nakatingin ito sa kanya, may lamang sa mga mata, may lalim na hindi maipinta. Elise, mahinang sambit ni Adrian, habang nakatitig sa kanya, ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang 3 taon ng ating kasal. At sisiguraduhin kung hindi mo ito kailanman malilimutan. At sa dami ng tanong na hindi masagot ni Elise, sa dami ng lihim na nararamdaman niyang bumabalot kay Adrian, isang bagay lang ang alam niya. Ang gabing ito ay simula ng isang pagbubunyag. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.